Hi everyone! In this video, tingnan natin yung tinatawag nilang Boy Buntot at kung ano ang kalokohan na ginawa niya habang nandito sa Pilipinas ang sikat na si iShowSpeed. Number 1. Nagpakilala daw itong si Boy Buntot na kasama ng mga riders. Hindi naman masamang sumunod-sunod kay iShowSpeed, pero mas maganda naman sana kung sinabi na lang niya ang totoo na hindi niya kilala yung mga riders na kasama ni iShowSpeed habang umiikot dun sa BGC or Manila. Nag-abot naman itong si iShowSpeed ng pera na ibibigay para sa mga riders as a tip. Bukod pa sana ang tip na iyon sa ibabayad ng manager ni iShowSpeed sa mga riders. Pero nung tanungin ni iShowSpeed itong si Boy Buntot kung kilala ba niya ang mga riders at kaibigan ba niya, ay ang sagot ay oo. Sumagot ng oo itong si Boy Buntot. Tinanong pa ni iShowSpeed kung mapagkakatiwalaan ba daw niya si Boy Buntot na ibibigay yung pera dun sa mga riders bilang bayad sa pagpapasalamat sa pagsama dito kay iShowSpeed. Sumagot naman ng oo itong si Boy Buntot habang nakahanda ng abutin ang pera. Pero buti na lang at magaling kumilatis ng pagkatao itong si iShowSpeed. Naramdaman niya agad na itong si Boy Buntot ay walang magandang gagawin at malamang na ibubulsa niya lang ang lahat ng pera na ibibigay sana para sa mga riders. Doon pa lang sa time na tanungin ni iShowSpeed si Boy Buntot na kung kilala ba niya ang mga riders, ay mautal-utal na ang sagot ni Boy Buntot na I know the other one. Palatandaan iyon na hindi naman talaga niya kilala ang mga riders. Hindi ibinigay ni iShowSpeed ang bulto ng pera at binigyan na lang si Boy Buntot ng 3,500 bilang pasasalamat sa mga oras na sinamahan siya. Ayon naman sa mga movie riders ay hindi nila kilala itong si Boy Buntot na iyon at nagpakilala lang si Boy Buntot na kilala daw niya ang mga movie riders. Isang vlogger naman ang nagpaabot ng tulong sa mga riders at siya na lang ang nagbayad para sa mga riders na hindi pa nabibigyan ng bayad. Binigyan na din ng helmet galing sa vlogger ang isa sa mga riders na nawalan ng helmet. Hindi maiwan ng mga riders ang kanilang motor dahil sa BGC ay isang tow away zone area at possible na hatakin ang motor nila kung susundan nila si iShowSpeed noong bumaba ito ng motor. Ito din palang si Boy Buntot ay hindi naman pala talaga kasama ni na iShowSpeed habang umiikot sa Manila. Isa pala siyang fan na nakita lang ni iShowSpeed habang nag-iikot-ikot. Yun nga lang ay nakuha ni Boy Buntot ang loob ni iShowSpeed nang bigyan ni Boy Buntot ng gamit na Lebron jersey si iShowSpeed. Akala ni iShowSpeed ay tanda iyon ng pagkakaibigan. Pero yung tubal na jersey pala ang gagamitin ni Boy Buntot para sa kanyang totoong nais makuha kay iShowSpeed. Sa nakita ko ay mabait naman itong si iShowSpeed at kahit fan lang itong si Boy Buntot ay gusto pa din niyang bigyan ng pera. Pero sana Boy Buntot ay naging tapat ka na lang at sinabi mo ang totoo na hindi mo kilala ang mga riders dahil ang totoo ay gusto mo lang sanang itakbo pati ang pera na dapat sa mga riders. Number 2. Pagsira sa business ng siopaw nang sabihin ni Boy Buntot na pusa ang palaman nito. Rindig natin sa video na yon na sinabi ni Boy Buntot na meow meow at tinutukoy niya is yung palaman ng siopaw na yon. Sa una pa lang ay sinabi na ng mga translator na pork ang laman ng siopaw na yon. Pero sumigaw itong si Boy Buntot at sinabing meow 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 at kalaunan ay sinabi ni Boy Buntot na that's a cat. Rektanggol naman ng babaeng tindera ang paninda niya at sinabing that's not a cat. Pero itong si Boy Buntot ay wala pa ring tigil sa pagsasalita at sinabing meow meow that's a cat. Nagulat itong si iShowSpeed at sinabing a cat. Sa takot ay nailuwa niya ang siopaw at umalis pero nagbayad naman siya sa tindera. Bagamat nakakatawa ay nakakasira iyon sa business lalo na doon sa babaeng nagtitinda. Alam naman natin pinagbabawal ang paggamit ng karne ng pusa sa pagkain dahil ang mga pusa ay isang pet. Dahil sikat si iShowSpeed sa buong mundo ay malamang makita ito ng mga cat lovers sa buong mundo. Pwedeng makasama ito sa tindera at i-consider ang Pilipinas na cat eaters. Dapat ay iniisip naman ni Boy Buntot kung anong mangyayari doon sa babaeng nagtitinda ng siopaw. Kahit hindi naman totoo yun ay pwedeng maniwala ang iba at mawalan siya ng pagkakabuhayan. Sana naman ay maisip natin ang maliliit nating mga kababayan na naghahanap buhay lamang ng marangal. Number 3. Tinuruan ni Boy Buntot itong si iShowSpeed ng mga English to Filipino translation ng mali at puro mura. Ang mali kasi dito ay paano na lang kung masabi ni iShowSpeed ang mga salitang iyon sa mga Pilipino na hindi niya fan. Ang mga mura na iyon ay pwede makapagpagalit sa isang Pilipino na may matinding pinagdadaan ng problema.
Pwedeng saktan si iShowSpeed lalo na at wala siyang kasamang pulis na puprotekta sa kanya. Ang mga kasamahan ni iShowSpeed ay walang magagawa kung sakaling atakihin sila ng isang grupo ng mga tambay na ang gusto ay malakit lang sa buhay. Buti na lang at halos lahat ng Pilipino ay sinusuportahan si iShowSpeed dahil kung nagkataon na nagamit ni iShowSpeed ang mga translation na tinuro ni Boy Buntot ay malamang napahamak itong si iShowSpeed. Kilala ang mga Pilipino bilang matulungin at mapagmahal. Kaya nga mas pinipili ng mga dayuhan ng Pilipinas dahil sa kabutihang ugali ng mga Pilipino. Pero may mga iilan talagang Pilipino na mapanlamang sa kapwa, gagamitin ng paraan para umayon sa kanyang sitwasyon at magulangan ng ibang Pilipino. Sana isipin din natin ng mga ibang Pilipino ay nabubuhay ng marangal para sa kanilang mga mahal sa buhay. Huwag naman natin gamitin ang ating katalinuhan para maisahan ng iba at makapanglamang ng kapwa. Naturingan pa naman tayong SK chairman pero masamang ehemplo pala tayo sa mga kabataan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.